Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik na naman po muli at tayo po magkumentuhan. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Kumentuhan po natin, siyempre po, ang selebrasyon po ng ating dating Pangulong Duterte sa kanya pong 81st birthday ay talagang hindi lang po sa Davao City nagkaroon po ng selebrasyon at halos po sa buong mundo, sa Dahig at sa lahat po ng may Pilipino sa buong mundo ay siyempre po ay nakikiselebrate po sa 81st birthday ng ating dating Pangulong Duterte. At ganoon din po sa Metro Manila. At tingnan po natin, siyempre po kahapon ang kaganapan at dito po sinelebrate sa pangunguna po nila dating Congressman Mike Defensor, mga kababayan. Ang kaganapan po kahapon sa Maynila. Pakinggan na po natin, mga kababayan, at panoorin. Vice Presidente Sara Duterte. Si Aaron Rojas sa report. Dito sa Metro Manila, hindi nagpahuli ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng kanyang ika-81 kaarawan. Happy birthday, Sana ay lalo kang mas maganda ang kalusugan at sana ay makabalik na kayo kaagad. Hello, this is Lay Manego. Gusto pong batiin ng happy birthday, PRRD. We love you so much. Happy birthday, Tatay Digong! Mabuhay, PRS! Daan-daang individual ang nagtipon sa SB Park na matatagpuan sa tapat ng House of Representatives of the Philippines upang ipaabot ang kanilang pagbati at suporta sa dating leader. Bukod sa selebrasyon, isinabay rin ang oath-taking ceremony ng mga bagong miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Ayon kay dating Congressman Mike Defensor, layunin ng pagtitipon na ipakita ang patuloy na pagkilala at suporta kay Duterte kahit may hiwalay na selebrasyon sa Davao City kung saan naroon ang kanyang pamilya sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte. Alam namin na may selebrasyon sa Davao, nandun ang pamilya ni Pangulong Duterte sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte, pero minabuti namin na dito sa Manila mapakita rin ang pagkilala at pagmamahal kay Pangulong Duterte. Dagdag pa niya, pinili rin ang lokasyon sa harap ng Kongreso upang ipakita ang kanilang pagkakaisa laban sa usapin ng impeachment laban sa Vice Presidente. At syempre, nandito kami sa harap ng Kongreso, ginawa namin talaga dito para ipakita din namin yung aming pagkakaisa laban sa ginagawang impeachment ng kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa kabila ng magkahiwalay na selebrasyon sa iba't ibang panig ng bansa, iisa ang mensahe ng mga dumalo, ang patuloy na suporta at pagkilala sa naging pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at paninindigan para kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng maalinsangan na panahon, hindi nito napigilan ang pagtitipon ng mga taga-suporta. Ito umano ay patunay ng kanilang matibay na suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging para kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanyang mga kinakaharap na isyu ngayon. Mula dito sa Quezon City. Yan po, mga kababayan, sa harap po ng Kongreso, malapit po sa House of Representatives, ay sila po'y nagtipon-tipon, mga kababayan, at para po yung suporta sa pamilya Duterte, sa dating Pangulong Duterte. At syempre po ay alam naman po natin na may impeachment pang ginagawa ang mga buhaya kay Vice President Sara Duterte. Po, at talagang yung sakripisyo po talaga ang nangyari, ang napakabigat na sakripisyo ang nangyari po kay dating Pangulong Duterte dahil po sa politika, dahil po sa kasakiman, sa kapangyarihan at inuubos pa ang pera ng taong bayan. Yan po ang naging dahilan at ugat sa kasakiman. Hindi po ba? At tayo po ay nagpapasalamat siyempre po sa ating mga kababayan at kay dating Congressman Mike Defensor. At siyempre po nakita rin po natin yung dating po secretary na si Esperon. Naging secretary po rin niya ng dating Pangulong Duterte. I think sa parang ang ano po niya yun sa defense, mga kababayan.
Parang National Security Advisor po yata yan si dating Secretary Esperon, mga kababayan. At syempre po, ang libo-libo nating mga kababayan na sumusuporta sa dating Pangulo at sa pamilya Duterte. At alam naman po natin na napakarami po talagang sumusuporta at tahimik pa lang po. Tahimik pa ang ating mga kababayan, pero nahandyan na po sa puso't isipan nila yung pagiging dismayado dito sa gobyerno na dinala po tayo sa mag-aapat na taon ng kahirapan. Kahirapan, pamumulitika at korupsyon. Kaya nga po dinadanas natin ang ganito pong buhay sa ating bansa. Dahil nga hindi tayo nabigyan ng matinong leader. Ang naibigay po sa atin, mga kababayan, ay yung mambubudol pala sa atin. At puro salita. Puro lang pangako at salita. At wala naman palang gawa. Katulad po niyan, nangako po yan. Nangako po yan na marami siya ipakukulong. Dahil lalabanan daw po ang korupsyon. Malapit na naman po ang sona niya. Kaya nga po, sa sobrang kakapalan ng pagmumukha nila, masasabi mo, mapapamura ka na lang ang kakapal. Mahiya naman kayo. Hindi po ba? Kaya patuloy lang po tayo mga kababayan. Patuloy lang po tayo na magdasal at suporta na makaraos po tayo at matapos po ang napakabigat na pinagdadaanan po nating kahirapan at pamumulitika nila at korupsyon. Sana po ay matapos na po at matuldo ka na po at maparusahan na at habulin at makulong at isuka ang kanila pong mga pinagnanakaw at bayaran po nila ang kanilang mga masasamang ginawa sa ating bansa. Maparusahan po dahil unang-una wala po kasing bitay sa ating bansa, mga kababayan. At syempre po patuloy po tayong sumusuporta. Hindi lang naman po sa Pilipinas ang suporta ni dating Pangulo, sa buong mundo. Lalong-lalo po yung mga kababayan nating OFW na minahal. Majority po ng OFW ay minahal po talaga ang pamilya Duterte. Lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte dahil nakita po yung malasakit. Hindi lang po sa Pilipinas, yung malasakit po sa ating mga kababayang OFW. Kaya nga po, mahal na mahal ng mga OFW at ng mga Pilipino si dating Pangulong Duterte. At siyempre po, yung kanya pong kaarawan, tayo po'y lagi bumabati. At siyempre may kasamang panalangin na maingatan at madugtungan ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte. At lagi po siyang mailayo sa kapahamakan. Siyempre po, mabuhay po kayo dating Pangulong Duterte. At kami po ay nananalangin at nagdadasal na darating ang panahon na kayo po sana ay makita pa po ninyo na yung mga tao na nagsabwatan at mga sindikato ay maparusahan nang makita po sana ninyo ang lahat ng mga ito. Lalo po maging presidente na ang inyong anak na si Inday Sara. Sana po loobin po ang mga yan, mga kababayan. At muli po tayong umasa na muli makabangon ang ating bansa. Maraming salamat po kay dating Congressman Mike Defensor at sa libo-libo po nating mga kababayan na nagkasama-sama at nagkaisa ng suporta at pagbati at pagmamahal sa ating dating Pangulong Duterte. Mabuhay po kayong lahat, mga kababayan, para po tayo sa katarungan at sa pagbabago ng ating bansa. Muling ibangon ang ating bansa. Yan naman po ang hangarin natin para po sa ating masusunod na henerasyon, sa ating mga kaapu-apuhan at sa mga magiging anak pa ng ating mga apo at sinasabing mga lahing Pilipino ay hindi po tuluyang malugmok at mapunta sa basurahan ang ating bansa, mga kababayan. Thank you po sa inyo, mga kababayan. At shoutout po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy susubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Itatay Nick ng Canada. Ani Joe, ako si Phil Am.
si Jim Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Gay at Shena, si Nancy Lumampao, Balance Vision TV, at Jesus Valdefena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan, at ingat-ingat po kayo sa inyong pong mga paggawa, at God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, konting tiis lang po at ingat-ingat po tayo. Bye-bye!